Andyan din si Elena Garcia, shout out, number 4. O sa mga di pa nagla-like dyan, like and subscribe naman tayo dyan, Ma'am Chat, bago tayo mag-umpisa. O to, ano bang pag-uusapan natin ngayon, maestro? Syempre pag-usapan natin yung Duterte, no? Na talagang naka-panic mode na sila. Hindi na nila alam ang gagawin nila kasi nga wala na, di ba? Game over. O, di ba? Panic mode ang mga Duterte, lalo na mga duwag, di ba? Ilang beses nilang pinagyayabang nila noon, maalala nyo? Masyado silang mayabang. Itong mag-amang to, mayabang to, maabsat, no? ICC. Asan yung ICC niya? Sisipain ko. Tapos ngayon, duwag. Ayaw humarap sa hearing niya. Kung ano-ano mga palusot ang tinasabi. Pero nako po, merong sinabi ang kwan. May sinabing persecution team. Nako po, pag ni-reject yan, lalo. Paano ba naman kasi? Puro sila palusot, mga kabsat. Ito naman sinustay. Blood bath. Nako po, ito na. Nako po, this is the time. Nako po, magkaalaman. Kaya project nila, feeling nila, ang lalakas nila. Pati yung mga kampo nila, mga kampon nila, feeling nila malakas pa rin sila. Alak ng kamote. O siya, pag-usapan na natin ito. Here we go. Nako po. Let's do this. O, pakon muna tayo. Sara Duterte announces her intention to run for president in Halalan 2028. Anong sabi? Si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako si Lovely Granada. Tatakbo Ano daw? Lovely Granada. bilang panggulo sa buhay ng mga uplok. Oh, Dragis! Ay, mga bayan! Nagulat ba kayo? Kilala niyo to, mga kabsat? Ano ba to? Kakamping yata to eh. Sino to? O sige, tuloy. Dumaan lang sa feeds ko to eh. Sige nga, paano ang nagulat? Wow! Kaya nga, gulat na gulat tayong lahat. Grabe. Ito na, nag-announce na, tatakbo na, katapusan nyo ng lahat. Yung iba, maghihiganti kami sa mga pang-aapi nyo sa mga Duterte. Ay di wow! Alright. Kunwari nagulat tayo. Sayang Okay. naman yung papreskon kung wala tayong reaction. Pa-presscon ba yan eh? Wala ngang question and answer eh. Dapat nagkuhan na lang siya. Yung tulad ng ginawa niya sa kanya, sa page niya, nag-recorded na lang siya. Nagpa-presscon pa siya sa mga media wala naman siyang question and answer. O, sige tuloy. They expected it to be a kind of Granada nga pasabog pero mura ra mag-utot. Delia Butot Allen nga. Valencia, shout Hastang out. baklaga. Elena Garcia, shout out. Proverbs 19, verse Wala, may Yuki. pa-quote ng Biblia. Yuki, Di ba nga minura ng tatay mo ang Diyos at nilapastangan Kambing niya yan. ang Ay, Biblia? kambing Kasi ba? nga, di ba, for him, the Oh. story of creation was a nonsense. may takot ako Sorry mga kabsata, hindi ko talaga to kilala. Pero minsan nakita ko na to pero hindi ko talaga. Nagulat lang ako. Binibira pala niya yung mga Duterte. Kaya sabi ko, i-share ko nga to. O, isa pa. Take two. O, kakamping pala to. Okay, sige. Lights, camera, action. si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako si Lovely Granada. Tatakbo bilang panggulo sa buhay ng mga uplok. Wow! O nga, para siyang Squid Game, no? Para siyang nasa Squid Mga Game. bayan! Nagulat ba kayo? Sige nga, paano ang nagulat? Wow! Alright. Kunwari nagulat tayo. Sayang naman yung papreskon kung wala tayong reaction. They expected it to be a kind of Granada nga pasabog pero mura ra mag-utot. Utot nga. Hastang baklaga. Proverbs 19, verse Wala, may pa-quote ng Biblia. Di ba nga minura ng tatay mo ang Diyos? At Religious daw sila pero kung murahin nila ang Panginoon, nako pa, wagas. nilapastangan niya ang Biblia kasi nga 'di ba? For him, the story of creation was a nonsense. may takot ako para sa ating mga anak. Ay, mas lalong takot kami kasi baka mangulimbat ka na naman ng sangkatutak na pera ng taong bayan. Vice President ka pa nga lang, ayaw mo nang sagutin yung tungkol sa confidential funds mo. Yes, Paano pa correct. kaya pag naging presidente ka na? Hindi mas lalo na kung naging presidente yan. Mas worse. Good luck. Shout out po sa mga bagong pasok. Delia Rosario, Marisa Sunakawa, Elena Garcia, at sa lahat po naman dito. At saka si M. Jalilan. Shout out, M. Jali. Huyo na kami niyan. Paldo-paldo na naman si Mary Grace Piatos and the Chichirya Gang.
Uy, pag ikaw na presidente, talagang wala ng Pilipinas na maibibigay para sa kabataan. Wala na. Baka talagang totoo na yung sinabi ng tatay niya na magiging probinsya na ng China. Putragis. Kasi baka binigay mo na kay Xi Jinping. Yun lang katasabi ko lang. Ay mga kapsat, hindi ko napanood ng buo to pero mukhang nagtutugma kami. Putragis. So sige tuloy. Shang, Oh. Kaohsiung. I offer my life sa mong kigul. Oh. I offer my life, my strength, for more confidential funds. There, I fixed it. Sis Ginoo, 2020. Ay, meron pala. Uy, magandang mag-tandem ito ni Kona. Ito tsaka si Alfred Mark de Guzman. Magandang tandem tong dalawang to. Pang-asar. O kaya si Patty Bao. Pwede rin si Patty Bao, kakambing pala yun, no? Kasi si Alfred, BBM yun. Uy, magandang mag-collab to, Sige, tuloy. Physics pa lang, excited na kaayo, nag-announce na. Oh. Baka naman sumisignal ka lang sa mga congressman patungkol sa impeachment mo. Ka-excited ba ni mo, Madam Oy? Sige ra ba kag ingon nga permi ka gina politika pero habang busy ang iba, kakatrabaho at kakakayod bilang lingkod Ikaw? bayan, Ikaw? ikaw naman itong kating maging presidente. Kating-kating talaga. Excited na kayo mag 2028, Madam. Oo nga, kating-kating na silang lahat. Agree! Walang kaduda-duda, agree. Actually, hindi lang actually ngayon, no? Matagal na. 1 taon pa lang si BBM, kating-kating na sila. So, halos wala man gani kay Agi bilang vice presidente. Magsige na lang kag pangampanya ani hangtod 2028. Okay. Pero bago mag 2028, mag Pebrero 23 muna tayo. Ay, oo! Tama! February 23! Asa Lunes yan. Lalo na 3 days to go. Confirmation of charges ng tatay niyang karton. Ay, naka po, Diyos ko, Lord Rudy. Confirmation of charges ng tatay mo. Yun! Ng tatay mong karton. Oy. Putragis! Putragis! Ay, bakit pare-parehas kami nang iniisip nito? Wala. UK, bakit ganon? Ay, ako guys, maniwala kayo sa akin, hindi ko napanood ng buo to. Konti lang, mga 10 seconds lang. Nakita ko kasi, yung mismong caption niya, Sara Duterte announces, sabi ko ba, binabanata nito si Sara. Pero hindi ko pinanood. Pero yung utak nito, naka po, alam na alam. Pasok. Aminin, tuwang-tuwa ka sa nangyayari sa tatay mo ngayon, ano? Kasi naggatas ang emosyon ng mga supporters ni Digong. Oh, little did they know that supporting you is actually abandoning the old man. Because really? you, Inday, gaining more power only means 0 chance for Digong's interim release. Mga DDS, yan na naman tayo sa linyahan yung lilipad na ang agila. Agila sa inyong kalimutaw. Hoy! Wak-wak mana. We, the Filipinos, won't allow a leader na sasayangin lang ang lahat ng ipinaglalaban at ipinanalo natin para sa Pilipinas. Ilalaban natin ang mga mangingisda, and we simply cannot allow another Duterte para yurakan ang dignidad ng Pilipinas by bowing down to China na patuloy na nambubuli sa ating mga mangingisda. People of the Philippines versus Inday Sara, ang tuta ng China. Taksil sa bayan. Uy, grabe rin magsalita pala to, Solid din to. Yuki Sawaki, Solid din to, Solid! Naku po. My goodness. Halik sa betlog. 2028 is not just about presidential elections. It will be about our dignity as Filipinos. Oh. It will be about our sovereignty. Sara Duterte may have the machinery and China's backing, but we, the United Filipinos, have our solidarity. Hindi tayo pasisiil. Yun. Lalo na makikita si Pangulong Kailan? Bukas ba yon? February 21 ata bukas Bukas ata makikita si Pangulo at si Vice President Leni Robredo. Buhay ang Pilipinas. Ako si Sara Duterte. Teka lang, dalawin nga natin si Alfred saglit. Alfred. Baka mayroong pang sagot si Alfred dito. Ito, ka-Facebook ko to si Alfred. Teka lang baka may sagot siya. 3 hours. Basta didilis bobo. Ano pang asar niya ulit sa mga didilis? Teka lang, baka mayroon siyang kwan
hindi ako na-share kanina. Ako si Pinoy Canada, hindi sumusuporta kay Sara Sayad. Sige, ito. Ay, picture lang. Kala ko video. Eh, kwento eh. Ito. Hello guys, syempre nandito na naman ako at good morning muna dyan at good evening rito. Oh. Ito guys, yan sa taas ano, kung O nga si Daryl Yap, no, sabi niya, nako po. Sabi niya, Daryl Yap inamin ang pananakop ang pronouncement ni Sarah. confirmed no, itong si Daryl Yap Taranta na sila. nag-post no at nagbanta sa mga congressman. So ito ay pagpapakita lamang na confirmed no na talagang si Inday Sayad ay kaya maagang nag-announce no na siya ay kakandidato para sa 2028 ay pagpapatunay lamang na binabantaan niya ang mga congressman at ang ilang mga politiko na upang wag pumirma sa impeachment. Ang ibig sabihin nito, takot. Mode. Oh, maliwanag na maliwanag to. Takot si Sayad. Akala ko ba atapang tao itong si Sayad? Ano naman nangyari? Bakit naman natakot? Ayan o, maliwanag, ito po ay hindi katapangan. Ang pagpapaganitong pahayag ay ay pagpapatunay lamang na kinatatakutan niya ang impeachment. Ibig sabihin, may katotohanan ang impeachment, ang mga complaints sa kanya ay may matibay na basehan at may mga ebidensya na alam ni Sayad na ikakapahamak na niya at siya'y matutuluyan. Dahil kung walang kasalanan niya at alam niyang mahina ang mga ebidensya, bakit siya magagaganyan? Kaya aga-aga pa, 2026 pa lang, tapos tinipon nila sa Davao ang kanilang lahat ng mga vloggers, tapos nagpo-post ngayon na, anong tawag dito? Pinapakalat nila na ayan na nga, kumbaga, anong tawag dito? Parang pinapakalat nila, tinatanim nila sa isip ng mga tao at ng mga ibang mga politiko ng pananakot na si Inday Sayad tatakbo. Teka lang. Excuse me po, hindi po natatakot ang mga congressman dyan sa bantaan ninyong yan. Unang-una, ang mga congressman, distrito nila ang bumoboto sa kanila, bobo. Kaya itong si Daryl Yap na ito, bobo ito. Akala, feeling nyo naman pati mananalo if ever. Tsaka feeling nyo makakarating pa yan sa makakarating pa sa 2028. Kaya nyo nga ginugroom si Basti, di ba? Dahil bagay, ini-estima nila ngayon, talaga namang ang pambato nila si Basti pag ito na-impeach si Inday Sayad, tandaan nyo yan. Si Basti ang isusunod nila na iginugroom ngayon. So, sapagkat, di ba nga tanggap nyo naman, Sayad? Tanggap mo naman na talagang ikaw ay mai-impeach. Sa bagay, ito ay pagpapakita naman na tanggap niya. Kaya kumbaga tayapato na lang ito, no? Kumbaga diversionary na lang ito at the same time para kunwari baka sakali na matakot, 'di ba? So maiiba ang direksyon. Kung hindi ka takot at ikaw ay walang pinagagagawang masama at ikaw ay hindi totoo ang mga ebidensya na sinasabi mong gawa-gawa lang, fabricated, itigil niyo yung mga pagbabanta na yan. Tsaka huwag kayong tanga, kayong mga didilis, kasama na to si Daryl Yap, huwag kayong tanga. Matagal hindi kami nabibigla ng pagsasabi ni Inday Sayad. 2016 pa lang, nagpapahayag na yan. Ng 2016, 2 years ago. 2016 tuloy, sorry. 2023 pa lang, nagpapahayag na yan si Inday Sayad na siya ay tatakbo. Kung hindi nyo kung hindi nyo nagigets yung mga pinagsasabi ni Sayad na siya tatakbot kakandidato, bobo talaga kayo. Ang tagal na niyan sinasabi yan, kaya hindi na yan bago. Sabihin nyo na bigla, paano kami mabibigla? Alam na naman namin. Matagal na, ngayon nyo lang nalaman na tatakbo si Sayad na president na may plano yan tumakbo. Ang bobo nyo talaga. Kami nung pa, alam na namin, 2023 pa lang. Kaya lang, ang tanong ngayon, makakatakbo ka. Yun katunayan, dahil bobo kayo, hindi nyo alam, akala nyo, yung salitang ganun ni Inday, aside from pananakot, dahil alam niya na siya ay matutuluyan. At pag siya ay natuluyan, ibig sabihin yan, maging sa Senado, pag yan ay natuluyan, at dahil sa public pressure, makikita ng taong bayan ng ebidensya, yung ibang senador, baka bumaliktad na yung mga nasa Sayad block, matutuluyan na yan si Sayad. Yan ay mai-impeach, hindi na makakatakbo
takbo, perpetual disqualification, ang pwede na lang niya takbuhan, kahit nga ang pagiging Barangay captain. sweeper sa barangay, hindi na yan pwede. Tama. Hindi na makakatakbo pag na-intik yan. Hindi na siya pwede Kahit kumawag anong na kahit posisyon. anong posisyon sa gobyerno, no? Dahil perpetual disqualified yan. Wala na. Game over na Oo. talaga. Habang buhay yon. Ngayon, tatakas na lang yan, mga bobo. Dahil takot na takot yan sa plunder case niyang kinaharap, kaya huwag kayong tanga. Shout out, Michael Pangan, shout out. Bobo, obvious eh. Ang tanga rin ito ni Daryl Yap, obvious na obvious eh. Anyway, eto ang kasunod. Tingnan natin, panoorin natin to ha. Mayong hapon ka na itong tanan. Makita First ko rin of po. all, Sa Cebu yata allow yan. me to request the members of Congress here 2 words. Impeach her. Impeach her. I didn't say him, I said her. I didn't say him, I said her. O yan, sa Cebu nangyari yan. O ano, mga Cebuanong yung mga taga Cebu na nagsasabi ng mga didilis na ang buong Cebu ay Duterte. Utot nyo. O yan, taga Cebu yan, Anong sabi niya? Ang gusto niya, ma-impeach si Sayad. Ako, sa Cebu rin ako nakatira, di ba? O may property ako sa Cebu. Ang gusto ko rin, ma-impeach si Sayad. Yung mga kaibigan ko, ganun din. Kaya huwag niyo sasabihin, solid ang Cebu, mga bobo. Ilan na lang kayo eh. Kung solid ang Cebu, di sana ang daming sumama kay Defensor. ano pangalan nito? Mike Diferensya. Nag-rally kayo ron. Hoy, speaking of that. Ilang piraso. Kaya, pag-usapan natin ang defensor. Tapos sasabihin nyo, solid. Nakailang rally na ba kayo? Nakakailang paanyaya na kayo dun sa sa Plaza Independencia. Napunta nyo ron ilang piraso lang kayo. Tapos ang lakas nyo magsabi, solid. What the heck? Yung ginagago nyo. Oy, kumusta naman yung nyo ha? Yung signature campaign nyo na nagsimula nung November yung Tay Ay, kami dyan naman. ka na lang. Wala pa 1 milyon. Aba. Isipin mo, nung huli kong tinignan, 2 weeks ago yata, di ba? 189,000? Wala Aba, pa up isang to now, milyon. pagtingin ko kanina, 189 pa rin. Hindi na nadagdagan. Simula November yun, ha? Oo. Akala ko ba ang dami ninyo, milyon-milyon kayo? Wala nga. Yan ay pagpapatunay na wala na kayong bilang mga didilis, trolls lang ang marami sa inyo, mga bobo. Kung marami kayo, di sana sarali ninyo, ang dami ninyo. Kung marami kayo, di sana ang dami nyo mga congressman na pumapanig at hindi pinabayaang si Miyaw Miyaw ay masuspinde o kaya dapat bumoto para si PBBM ay ma-impeach. Ay, po, Naman yun. 8 lang yung bumoto. yung tatlo ron, sino yung tatlo ron? Yung tatlong bobo na Duterte. So may 5 pa, isama mo na si Erice. O baka si Toby malamang anong tawag dito? Abstain. Isama mo pa si si Ungas. Ewan ko sa inyo kung ilan ba yun. Mga bobo kaya, naku po, wag na kayo magpanggap. Kahit si Inday Sayad ninyo, sabihin na, kunwari, makarating siya. Kunwari, hindi siya ma-impeach. Makarating sa 2028, akala nyo ba mananalo? Aray ko po, just to know Tsaka huwag nyo lang kay Lenny yan. Hindi tatanggapin ni Lenny yan, mga bobo. Pabayaan nyo na mag-away-away yung mga makasayad black kung sino magiging busy niya. Lahat patapon, Wala kang tulak kabigin sa mga ito. Lahat patapon. Pambato ng mga didilis, lahat patapon ng putik. Ay, alam mo. So, yun lang sa mga bobot didilis dyan. May sayad, ha? Ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobot may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye! Salamat, Kapsat Alfred. Salamat. San si Kapsat Alfred yan, Mabsat Agoy.
Punta natin yung binabanggit ni Alfred. Actually, yun yung point ko rin dito. Sinishare ko rin dito na isa sa mga, naku po, hindi na nadala ang mga supporters ng mga Duterte sa katangahan nila, no? Absat. Ito, share natin. Wait lang. Merong shinare dito si Kuan, si Defensor actually. Mabagal ang Facebook natin ngayon, ha? Bakit kaya? Ito to. Motorcade daw sila, mga kakabsat. Motorcade rally laban sa pagkidnap. Alak na kamoting pagkidnap. 6 hours ago, sabi ni Mike Defensor, isang taon ng pagtataksil, isang taon ng pagtutuos nung Marso 11 o March 11 daw, mga kabsat, o kung kailan nakidnap daw yung tatay nilang karton, mga kabsat, magkakaroon sila ng grand rally 2 p.m. sa White Plains na naman. Yan, nagsagawa na naman sila ng plano nila, pero hanggang plano na lang sila kasi iilan lang naniniwala sa kanila. Putragis. Yung mga bayad lang na trolls nila, alak lang kamote. Siyan, meron daw silang rally sa March 11 anniversary. Happy anniversary, Tatay Diggs, ha, sa March 11, no? Yan yung kanyang pagka-aresto kay Digong. So magra-rally daw sila, anniversary rally. Putragis, taka po. Diyos ko po, Rudy. Good luck, ha, sa mga garabata. Gumising-gising kayo sa katotohanan. Okay, tuloy. Taka po. Yan. Eto na. Pakinggan natin to. Kilala niyo kung sino to? Ito yung hindi youth na feeling youth. May sinasabi siya. Kaya daw, humanda daw lahat ng humanda daw lahat ng mga bumastos sa mga Duterte. Sabi niya dito, tangina lahat ng mga nagpahirap sa taong bayan na trumaydor sa mga Duterte. Humanda kayo kay VP. Mananagot kayong lahat. Ako, paghihiganti ang gusto niya mangyari. Sige, tuloy. Tingnan natin. Kilala niyo to? Yung mukhang pandaw. Hi, Chairman Ronald Cardema po ng Duterte Youth Party List. Duterte. Dapat sinabi mo senior youth, no? Hindi na youth. Kamote ka. Sige, tuloy. 40 plus ka na. Youth pa din. Kamote ka. At nag-announce na ang ating pangpangulo. Ang pangulo at ating pangpangulo, susunod na pangulo, Sara Duterte, na siya po ngayong unang araw ng Year of the Horse, kanyang taon. Nag-announce siya na siya itatakbo bilang ating Ngayon kung tatakbo, bakit? Matagal na namin alam tatakbo yan, bobo. susunod na pangulo ng Pilipinas. Napakalakas na nga niya ngayon. At sa inyong support. Ano daw? Napakalakas. Ay, sana all, napakalakas. Putragis. Nananaginip itong si Cardema, mga kakabsat. Napakalakas daw. Ano daw? Ng Year of the Horse, kanyang taon. Nag-announce siya na siya itatakbo bilang ating susunod na pangulo ng Pilipinas. Napakalakas na nga niya ngayon. At sa inyong suporta, dahil sa inyong suporta, lalo pa siya. Napakalakas daw dahil sa suporta. Hindi nyo nga kaya gumawa ng people power. Nakailang beses na kayo mula nung nandito pa si Harry Roque 2 years ago. Halos ilang buwan kayo nasa EDSA. May nangyari ba? Kabote, wala. Kayo nga, anong nangyari sa grupo nyo? Paano kayo? Na-disqualified kayo? Mga ungas kasi kayo. Tragis. Tuloy. Lalakas. At alam nyo, masabi natin. Tang ina. Lahat ng nagpahirap sa mga Duterte. Ang mga Duterte nagdala ng tunay na pagbabago sa Pilipinas. Pagbabago daw. Dinala ng mga Duterte. Baka puro korupsyon. Tandaan nyo, sino ang most corrupt person of the year ng 2017? Kaninong panahon yan? May award-winning most corrupt person of the year. Sino, mga kakabsat? Alam nyo ng sagot. Talaga naman, Nilabanan ng mga kriminal, mga drogista, mga teroristang NPA. Pinahirapan ninyo yung mga Duterte pagkatapos nila maglingkod ng 6 na taon sa sambayan ng Pilipino. Ngayon nalugmok yung Pilipinas, bumagsak yung piso, bumagsak yung stock market, nabaon sa utang yung bansa. Nabaon sa utang yung bansa. Magkano bang inutang ng tatay nyo? Pinagsama-sama lahat ng presidente, dinoble pa niya. Kung na nagkakamali, nasa 6 trillion lang yun. Naging 13 trillion, doble. Dinoble niya ang utang ng Pilipinas ng tatay nyo.
O ngayon, ilan pa lang nauutang ni Pangulong Bongbong Marcos? Ano, meron yun eh. Meron akong kwan doon eh. Tika nga lang, pakita ko nga. Tragis makapagsalda si Cardema. Lugmok daw sa utang. Yung tatay niyong karton ang naglugmok sa utang sa Pilipinas. Kung saan-saan. Yan yung Parmali, di ba? Nako po, Pogo, kung saan-saan ewan ko na lang. Ay, nako po. Iba talagang utak ni Cardema. Youth talaga. Tragis. Bumaksak yung piso, bumaksak yung stock market, nabaon sa utang yung bansa, presyo ng mga bilihin tumaas, nabaon sa utang ang Republika ng Pilipinas, naibenta yung mga ginto. Sino pinagloloko nyo? Sino pinagloloko nyo? Mga kalahi mo lang na garapata. Wala na kayong maloloko. Ungas ka. At maraming bagay pa, kriminalidad nandyan na uli. Nabibiktima ang mga inosenteng Pilipino. Pero anong nirarally? Anong mga nirereklamo ng katulad din na Father Flavi na nag-addict rin naman? Ang nirereklamo, yung mga na-neutralize na mga drogista at kriminal. Pero pag may napapatay, nagagahasa na inosenteng Pilipino, wala, tahimik lang. Ay, News tanungin isa mo. yun, anti-Duterte lang talaga sila. Dito sa pag-announce ng ating Pangulo Sara Duterte na siya itatakbo bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas, masabi ko uli sa inyo, ang ina, eto na, Ito na daw. sa lahat ng nagtraidor sa mga Duterte, Oh, sa lahat na nagpahirap kay Pangulong Rodrigo Duterte na naging ama ng sambayan ng Pilipino at agoy. pinatapon sa kamay ng mga dayuhan, tang ina. Asahan ninyo, gaganti ang sambayan ng Pilipino, Gaganti! gaganti ang Pangulong Sara Duterte sa inyong lahat na tumarantado sa bansa, tumarantado sa kanilang pamilya, tumarantado. Wala na. Tapos na ang mga Duterte. Wala na. Tapos na ang pamamayagpag nyo. Katapusan na nga. Cardema, gumising ka, oy. Nako po, pinagtatawanan ka na. Hindi lang ikaw, lahat kayo. Kasama ng mga vloggers nyo, ng mga banateros, mga bobo. Pinagtatawanan lang kayo. Anak, napaka-entitled nyo. Feeling nyo kayo pa rin. Wala na kayo. Tapos na. Game over na. Kahit anong gawin nyo, wala nang makakabalik. Itaga nyo yan sa bato, bobo. Sa sambayan ng Pilipino. Oh, Ay, Chairman Ronald Cardema po ng Duterte Youth Party List. lago po. Iyak-iyak yung mga garapata, mga kakamsat. Agoy! Siya. Okay na tayo. At least nakuha natin yung main topic natin. Siya, mabsat. Pan muna tayo. Subtopic muna tayo, mabsat. Again, maraming salamat po sa mga bagong pasok. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Alright? Sa mga bagong pasok, ilan na like natin? Check ko nga. 32 likers out of 83 viewers. Baka naman. 50 plus %. Umabot pa ka ng 100 kanina. Nakita ko eh. Baka naman like and subscribe po tayo. Sa mga bagong pasok, like and subscribe. Okay, countdown tayo. Subtopic tayo mga kakabsat. Here we go.